Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na iyon sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na pamalo na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kaniyang pamamahala. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kaniyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay napakayaman. Ito ay naglalarawan ng mga inaasahan ng mga Hudyo at mga inaasahan din natin. Noong panahon ni Propeta Isaías, ang mga hari ng Israel ay malayong malayo sa standard ni Haring David, ang ideal nilang hari. Sa totoo lang, nabubulok na ang kaharian, bumabagsak na, nawawala na ang katarungan sa Israel. Madalas ang conflict at mga away, pinagsasamantalahan ang mga mahihirap at ang mga walang kalaban-laban. Binabantaan ang kaharian nila ng pagsalakay ng ibang mga bansa at ibang mga lahi. Sa ganitong kalagayan, nanawagan si Propeta Isaías na huwag mawalan ng pag-asa. Darating ang pagbabago. May bagong supling na lilitaw sa tuod na halos patay na, at iyan yung lahi ni Jese. Si Jese ay ang tatay ni David. Kaya halos mahina ang mga hari na galing sa lahi ni David. Pero may isang bagong tuod, bagong supling na lalabas. May bagong buhay pa na manggagaling sa pamilya ni David. Ang bagong supling na ito ay isang hari
na pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ibibigay sa kanya ang mga regalo ng Espiritu tulad ng karunungan, kaalaman, takot sa Diyos, kagalakan at pagtalima sa Panginoon. Sa paghahari niya, magbibigay siya ng katarungan sa mga dukha at mga inaapi. Ipagtatanggol niya ang mga karapatan ng mga kawawa. Katarungan at katapatan ang paiirali niya sa kanyang pamamahala. Dahil dito, magkakaroon ng kapayapaan. Ang tradisyonal na magkaaway tulad ng asong gubat at ng kordero, ng leopardo at ng kambing, ng tao at ng ahas ay sama-samang maglalaro sa bundok ng Panginoon kung nasa ng Diyos. Wala nang mananakit at mamiminsala. Mangyayari ang mga ito kasi kikilalanin ng lahat ng mga tao ang Panginoon at susunod sila sa kalooban ng Diyos. Kung paanong puno ng tubig ang karagatan, magiging laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Hindi ba napakaganda ang pangarap na ito? Ito'y hindi lang pangarap ng bayan ng Israel. Ito'y pangarap din natin na wala ng pag-aaway, na wala ng pagsasamantala, na mayroong kapayapaan at katarungan. Paano ito mangyayari? Kapag kikilalanin ng mga tao ang Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. Kaya nga, ang pagpapahayag ng simbahan sa kalooban ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at kaayusan sa mundo natin. We further world peace and righteousness by proclaiming and educating people in the knowledge of God. Talagang relevant ang mensahe natin sa mundo. Ang kasamaan na nararanasan ng marami sa mundo ay hindi dahil sa kulang na pagkain o pera sa mundo. Sapat ang mga ito para sa lahat at sobra pa nga kung maayos lang itong nababahagi sa lahat. Ang dahilan ng kasalatan ay kasakiman ng tao. Ang kulang na pagtitiwala sa kapwa-tao, ang pagsasamantala sa iba. Ibig sabihin, ito na ang malaking pagkukulang ay ang pagkakilala sa Diyos na manlilikha at sa kanyang pag-ibig sa atin na ibinigay niya sa pamagitan ni Jesus. Isang haring lumitaw na galing sa supling ni Jese. Paghariin natin si Jesus at mararanasan natin ang kaayusan sa ating mundo. Tanungin natin ang ating sarili. Do we dream the dreams of God for the world? Hinahayaan ba natin naggabayan tayo ng pangarap ng Diyos para sa ating buhay at sa ating mundo? Dapat din nating tandaan na relevant ang ating mensahe para sa kabubuti ng mundo. Ang pagkilala sa Diyos ay kailangan ng mundo natin upang ito'y hindi mapahamak. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng katatagan na palaging ipahayag ang iyong kaharian sa mundo. Maghari ka sa amin, O Diyos, upang magkaroon kami ng kapayapaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.